si Sara Duterte, biglang inungkat yung issue ng overpriced laptops na issue sa DepEd. Ang tinutukoy niya dito, yung maanumalyang transaksyon noong panahon ng COVID pandemic. Ang sangkot ay si Saldico, yung kanyang SunWest Construction. At saka siyempre, ang hindi niya yata alam, panahon niya ng kanyang ama. Kaya lang parang may napapansin tayo. Nilalaglag ba ni Sara si Bongo? Kaya gusto niyang paimbestigahan ang laptop issue? Bakit posible yan? Alam naman natin na sa bahagi ngayon ng mga Duterte, ang naglalaban na dyan ngayon na posibleng tumakbong presidente sa 2028, pwedeng ipambato nila ay si Sara at si Bongo. Si Sara Duterte, siya siyempre ang suportado ng mga DDS. Pero alam naman ng mga DDS na baka posibleng ma-impeach si Sara kung matuloy ang impeachment sa February, o kaya ma-disqualify siya na hindi na siya pwedeng makatakbo sa gobyerno dahil sa daming problema at mga kasong kinakaharap niya. Kapag si Sara ay hindi nakatakbo, alam ni Bongo yan na siya ang posibleng itulak ng mga DDS. Alam din ni Sara yan. Bakit? Lalo na nang si Bongo ay mag-top na chair nung elections ng 2028. Si Bongo, maano rin yan, tuso rin ang style ni Bongo. DDS siya, Duterte siya kasi siyempre loyal siya sa kanyang amo na si Digong. Pero yung ambisyon ni Bongo, nandyan din yan. Lalo na nung nag-top na chair nga siya sa Senado nitong 2028. Kaya makikita nyo si Bongo, pag mga maiinit na issue tungkol sa Duterte, hindi siya masyadong nagpuprontera na parang katulad ni Bato sa ni Robin Padilla. Masyadong garapal ang pagpuposisyon sa pro-Duterte. Si Bongo, laging sinasabi niya, ang bisyo ko ay magserbisyo. Kumbaga, ang mga packaging ni Bongo sa sarili niya, parang siya yung kung ang magkapatid na yung half brothers na Estrada ay mayroong the bad one and the good one, parang ang packaging din ni Bongo sa sarili niya, Duterte siya pero hindi siya ganun kagarapal. Parang okay siya sa iba-ibang grupo. At saka siya, hindi siya masyado dun sa mga issue na masyadong divisive, pero basta daw siya, kalusugan, kaya ang mga issue niya ay health, malasakit, social, magserbisyo, yun yung packaging ni Bongo. Pero ang gustong mangyari dyan ni Bongo, alam niya na pagdating ng panahon, halimbawa si Sara talaga ay madurog. Kung si Sara ay madurog ng todo, pag nadurog ito ay, demolished na, durog na, hindi na pwedeng makatakbo sa 2028, maghahanap ang kampo ng Duterte ng pambato nila. Alam ni Bongo, siya ang nangunguna sa mga posibleng pumalit kay Sara. Ngayon, si Sara, nakikita din yan. Nakikita din ni Sara yan na ang pinakaseryosong contender niya sa pagka-presidente sa grupo nila ay si Bongo. Kahit nung panahon ng 2022 elections, si Bongo saka sila Sara, mayroon na yan mga kiskisan. Alam naman natin na si Bongo nakadikit kay Hanilet Abansinya. Ang grupo noon nila Bongo ay ang grupo nila Panelo, nila Cusi, yung mga malalapit kay Duterte, Hanilet Abansinya, si Miguel Aldia, yung mga nandun sa Malacanang. Pero sila Sara Duterte at ang pamilya ni Duterte, sila Basti, sila Pulong, hindi pumupunta ng Malacanang. Mas kakumpetensya pa nga nila si Bongo. Ngayon, hindi na naman maiiwasan yan, marirevive yung kiskisa na yan ni Sara at ni Bongo, malapit na ang eleksyon sa 2028. Alam ni Sara na ang makakalaban niya, lalo na kung talagang matanggal siya, kung talagang hindi niya madurog na siya at hindi na makatakbo sa 2028, alam niyang si Bongo ang papalit sa kanya. At si Bongo naman, may patago yan na ambisyon na siya ang imanok ng Duterte sa 2028.
Kaya pabor din kay Bongo na si Sara ay madurog. Siyempre, hindi niya yan lantarang sasabihin. Hindi niya lang lantarang sasabihin. Pero makikita naman natin sa mga galaw ni Bongo. Ngayon, biglang ni-raise ni Sara Duterte itong laptop issue. Di ba pinapaimbestigahan ni Sara? Sabi ni Sara, ba't hindi ninyo imbestigahan yung overpriced laptops na kinakasangkutan ni Saldico? Ngayon, alam naman natin na hindi lang si Saldico ang involved dyan. Ang issue ng laptop issue na yan, ang sangkot dyan ay si Saldico at saka yan, yung kalbo sa baba, si Lloyd Christopher Lau. Si Lloyd Christopher Lau. Yan si Lloyd Christopher Lau, yan ay taga Davao. Nung si Duterte ay nasa Davao pa, mayor, nandyan na yan, staff na yan. Kadikit na yan, kasama na yan ni Bongo. Nang maging presidente si Duterte, itong si Lloyd Christopher Lau, abogado na yan, dinala rin nila yan, nila Duterte at nila Bongo, sa Malacanang. Kasama yan ni Bongo sa Presidential Management Staff. Yan si Lloyd Christopher Lau. Pero nang umalis si Bongo dahil tatakbo na ng senador, itong si Lloyd Christopher Lau ilinagay sa PSDBM, yung Procurement Service of the Department of Budget and Management. Parang nakikita nila, lalo na nung magkaroon ng COVID, magiging malaking transaksyon ng gobyerno yung pagbili ng mga supplies. Pagbili ng supplies ng COVID kits, PPEs. So, ang pwedeng maging dyan, malaking bahagi ng gamitin yung PSDBM. Ise-centralized kila Duterte. Actually, ang ginawa nila Duterte nung panahon ng COVID, sinentralized yung procurement, yung pagbili. Kasi COVID yan eh. Okay, COVID. Napakagandang opportunity niyan na magamit mo yung sitwasyon sa korupsyon. Unang-una may COVID. Parang may dahilan ka. Kaya ano ang ginawa ni Duterte? Umutang ng todo. Grabing utang ang ginawa ni Duterte. Sinabihan niya ang Kongreso, i-fast track nyo yan, bilisan nyo yan kasi kailangan sa COVID. Ang ginawa naman ng Kongreso, yun. Ginawa naman yun. At ang ginawa ng Kongreso, binigyan ng malaking pondo ang Department of Health. 42 billion pesos pambili ng mga COVID kits. Yun namang DepEd, binigyan naman ng pondo pambili ng laptops, yung 4.8 billion. Kasi yung mga teachers, kailangan ng laptop eh. Ngayon, paano kikita doon sila Duterte, yung sindikato nila? Ay dapat ang pagbili ng mga gagamitin sa COVID, yung laptops ng DepEd, at saka yung mga COVID kits ng DOH, dapat tayo ang bumili niyan. Maghanap na kayo ng mga pwedeng mag-supply niyan. Paano natin magagawa yan? Huwag nang idaan sa bidding ng DOH. Huwag nang ibidding sa DepEd. Kasi pwede namang i-justify yan. Emergency procurement. At sino yung pwedeng gamitin na ahensya? Yung Procurement Service of the DBM. Kaya naglagay sila ng tao sa DBM. Sa Procurement Service. Ito na yung si Lloyd Christopher Lau. Yung kalbo na yan. Sabi ni Rit, chismis na naman yan, attorney. Paano naging chismis? Yan ang naging investigasyon ng Pharmaly nila Lacson. Ay nila Gordon eh. Kaya nga nasangkot si Duque. Sino ba ang nakasuhan? Si Duque. Sino pa ang nakasuhan sa laptop? Si Liling Briones. Di ba? May mga kaso si Liling Briones. Bakit may kaso si Liling Briones? Kasi nung panahon ni Duterte, siya ang DepEd Secretary. Bakit may kaso si Duque? Kasi nung panahon ni Duterte, siya yung DOH Secretary. Ano ang kaso ni Duque? Kasi yung 42 billion pesos ng DOH, transfer niya sa PSDBM. Bakit mo naman itatransfer yun? Pwede naman kayo na yung bumili ng mga COVID kits, mga PPEs. Bakit transfer mo yung 42 billion? Ang ginawa ng Kongreso, binigyan yung DOH ng 42 billion pambili ng mga COVID kits. Ang ginawa ni Duque, transfer yung 42 billion. Diba? Napaka-irregular nun. Bakit mo itatransfer yung 42 billion from DOH papunta sa PSDBM, yung Procurement Service ng Department of Budget and Management? Hindi ba kaya ng DOH na bumili ng mga COVID kits? Alam nila yun kasi mga doktor niyang karamihan dyan, mga medical experts.
At yung may sariling bids and awards committee ang DOH. Doon nakasuhan si Duque. Bakit niya transfer yung pondo na yon? Samantalang ang batas, ang Congress, binigay sa kanila yon. Ganon din ang ginawa ni Liling Briones. Ang ginawa din ni Liling Briones, may pondong binigay ang Kongreso sa DepEd 4.6 billion. Ang ginawa ni Liling Briones, transfer yung pondo, papunta na naman sa PSDBM. Nakita nyo ang ginawa nila? Ang ginawa nila lahat, yung mga pondo para sa COVID, pambili ng laptops, DepEd yun. Pambili ng COVID kits, PPEs, DOH yun. Lahat transfer papunta sa PSDBM. Sino ngayon ang PSDBM? Itong si Lloyd Christopher Lau, na tao ni Bongo at ni Duterte galing Davao. Sino ngayon ang kinuhang kontraktor o supplier ni Lau? Ang ginawang kontraktor ni Lau ng mga COVID kits ay ang Farmally, yung grupo nila Michael Yang, na tao rin ng Duterte. Sino naman ang naging supplier ng mga laptops? SunWest. Pumasok ang SunWest sa joint venture. Saan ka nakakita? Kontratista ng mga kalsada, tulay, public works, nag-supply ng laptops. Ang ginawa dun sa laptops, ginawang overprice. Sobrang linakihan yung presyo. Napakamahal na. Di ba alam naman natin yan? O ngayon, kaninong tao si Christopher Lau, yung kalbo na yan? Kay Bongo yan. Dala-dala yan ni Bongo sa Presidential Management Staff. Malamang, ang mga instruction ni Duterte papunta kay Lau, dumadaan kay Bongo. Si Bongo, alam naman natin ang role ni Bongo kay Duterte, kay Digong. Di ba? So ngayon, kapag pinalalim ang issue ng laptop, hindi maiiwasan yan, mauungkat dyan ang koneksyon ni Bongo. Ngayon, binubuhay ni Sara yung laptop issue na yan. Akala niya naman ang malalaglag dyan, administrasyon ni Marcos. Hindi naman administrasyon ni Marcos ang malalaglag dyan. Ang malalaglag dyan ay yung ama niya, si Duterte. Anyway, hindi niya na-concern yan, nakakulong na yan. Pero ang posibleng madawit pa dyan, si Bongo. Kasi si Bongo, runner ni Duterte, ni Digong. At ang mga taong nandyan, tulad ni Christopher Lau, tao ni Bongo yan. So anong ni Sara dyan? Gusto niya na bang ma-expose si Bongo? Parang nitong darating na mga araw, si Bongo yung mai-expose ng todo. Pag binuhay itong laptop issue, Bongo yan. Yung Farmally issue na iimbestigahan uli ng ombudsman, Bongo na naman yan. Tapos yung pinapaimbestigahan ni Rimulya, iimbestigahan na nila Vince Dizon ng DPWH, koneksyon ni Diskaya ng pamilya ni Bongo. So Bongo ngayon. Nakasentro lahat ngayon kay Bongo. Ngayon, pabor kay Sara yan. Pag nasira si Bongo sa susunod na mga araw, siya pa rin ang pinakamalakas na pambato ng kampo ng Duterte. Mawawala sa kakumpetensya niya si Bongo. Di ba? Ito ito mga kabunyog, mga kababayan? Parang disimulado na pagdurog kay Bongo. Kasi yung Farmally bubuhayin uli. Ibig sabihin, bubusisiin uli ang investigasyon. Anong ibig sabihin ng bubusisiin? Lalabas na dyan si Bongo na at si Duterte. Kasi yung lahat ng transfer ng pondo na yon, galing DOH, galing DepEd, desisyon ni Duterte yun. I-implement ba itatransfer ba ni Liling Briones yung 4.6 billion from DepEd to PSDBM kung walang instruction ni Duterte? Itatransfer ba ni Duque yung 42 billion galing DOH to PSDBM kung walang go signal ni Duterte? At sino ang runner ni Duterte sa ganon? Si Bongo yon. Pagka-transfer sa PSDBM, tao na ni Bongo at saka ni Duterte ang nandun. Ito ng Lloyd Christopher Lau. Kaya lang sa ngayon, ang nakakasuhan si Lloyd Christopher Lau. Kahit yun sa yung sa overpriced laptops, nakasuhan na dun si Liling Briones. Nakasuhan na dun yung mga USEC saka mga ASEC ng DepEd. Nakasuhan na dun si Lloyd Christopher Lau. Sa Farmally, nakasuhan na rin si Duque, kaya lang binawi yung kaso sa kanya. Pero hindi pa nadadawit si Duterte at saka si Bongo. Ngayon, i-review yung Farmally. Lalabas na si Bongo doon.
At ang gusto ni Sara, pati laptop issue, dahil ang gusto ni Sarang punteryahin, si Saldico. Kasi si Saldico yung naging contractor ng overpriced laptops eh. Si Saldico, SunWest, saan ka nakakita? Contractor kayo ng mga kalsada, tapos kayo yung nag-supply ng laptops. Matindi naman. Ngayon, sasabihin ng mga DDS dito, chismis tayo. Sino nagsabi sa inyong chismis? Facts yan. Factual yan. Ang nag-supply ng mga overpriced na laptops ay yung SunWest ni Saldico. Yan yun. Ano yan, itong si Christopher Lau ay tao yan ni Bongo. Tao yan ni Bongo at nila Duterte. Kaya ano yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, uungkatin ang issue ng laptop. Sa bagay, para kay Sara Duterte, alam niya naman na yung ama niya nakakulong naman na dun sa dahig, sa the Netherlands. Kung sakali, pag pinalalim yung issue ng laptop, pinalalim uli yung issue ng Farmally, ang lahat niyan, papunta yan kay Bongo. Papunta kay Duterte yan. Sangkot yan sila Bongo at sila Duterte. Siyempre, hindi lang kasi nilalaglag. No? Hindi lang linalaglag ni Duque. Hindi rin nilalaglag ni Liling Briones. Pero ito lang naman ang simpleng tanong. Sa tingin nyo ba, si Y Tupal, salamat sa pag-send ng stars ha. Sa tingin nyo ba, itatransfer ni Duque yung 42 billion galing DOH papuntang PSDBM? Kung walang ni Duterte? Order ni Duterte yun? Sus naman. Pwede ba yun? 42 billion itatransfer mo from Department of Health to PSDBM. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang problema sa ilan nating mga kababayan. Pilit nilang dinideny na itong sinasabi ko, chismis daw to. Paano naging chismis? Yan ang aktual na nangyari dyan. Yan ang aktual na nangyari dyan. Kaya nga may mga kaso niyan eh. Kaya lang, dun kasi sa mga kaso, wala si Bongo at saka si Duterte. Pero ito lang naman ang simple. Sa lahat ba ng nangyayaring ito, walang alam si Duterte? At sino ang runner ni Duterte? Si Bongo. Yan yun. O sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.